makababag sa kanya. May isa lamang daw siyang hiling kay Senador Noynoy. Nahati yung mga tao rito eh. Kasi halimbawa, yung mga tao kasi gusto nila lupa. Gusto nila makakuha ng pera. Gusto namin ma'am kasi ibalik yung dating trabaho rito. Kaya kasi yung trabaho dito, bis naman nakakapundar ka ng gamit mo, bahay, ganon. Pwede pa mag-aaral yung mga bata na may libre pamasahe sila kada Sabado. Ayon naman kay Buena Timbol, Administration Manager sa Hacienda Luisita, hindi lamang ang pamilya Aquino ang magdidesisyon tungkol sa isyu ng lupain sa hacienda. Isa raw kasi itong korporasyon na dapat ayunan ng lahat ng stockholders. Korporasyon ang magdi-decide. No? Sa kanya lang siguro, whatever it is, he wants to express na hindi magiging sagabal ang pamilya Aquino kung ano yung magandang resolution or magiging final na desisyon sa kaso. There is a rule, that says if you have pecuniary interest, you cannot participate. That's, I think, also in the Constitution. Tapos nagtatalagay, may batas, I'm still a stockholder of the firms that hold Luisita. Oh, if I voted for that, and that law increased the value, then that's a conflict of interest. Ayon sa mga kritiko ni Noynoy, isang sugal daw para sa taong bayan na piliin siya bilang presidente ng Pilipinas. Maaari raw kasing matulad ang kanyang administrasyon sa panunungkulan ng kanyang ina noon na napapaligiran ng mga advisor. Kung wala kang sariling desisyon, papaligiran ka ng mga advisor. So I believe na pag ganun ang mangyayari, talagang ang mga advisors na naman ang magpapatakbo ng ating bansa. Pero sa huli, ang taong bayan pa rin ang magpapasya kung karapat-dapat si Noynoy na maging pangulo ng bansa. Idinidikit ng marami ang di umano'y pagkakatulad ng mga nangyayari ngayon sa 1986 EDSA Revolution. Nagpapasalamat ako sa inyo at sa milyon-milyong nating kababayan. Noon, si Tita Cory ang nagbigkis sa sambayanan tungo sa pagkakaisa at kalayaan sa mapang-aping diktadurya. Baguhan ng Pilipino! Ngayon, ang anak naman daw na si Noynoy ang magpapatuloy ng sinimulang laban ng kanyang mga magulang na sina dating Senador Ninoy at Tita Cory. At naniniwala ang mga kapatid ni Noynoy na nakatadhana ang pagkandidato nito sa pagkapangulo. Mga 3 years ago, we went to a party and some people asked her, "Naku ma'am, paano naman yan? Parang wala na yatang pag-asang bayan natin. Ano bang palagay mo?" Ang sinabi niya, "Hindi naman. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Laging meron yan. Pero tingin ko kailangan may mamatay na naman." I even forgot about this. Pinaalala na lang nung namatay siya. Sabi, "Remember?" Tapos like, "Oo nga, yeah, come to think of it, she said that." Nagpapalakas sa loob ni Noynoy ang pagbuhos ng pangakong suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na tila katulad ng nangyari noon sa kandidatura ng kanyang ina. Pero duda ang mga kritiko ni Noynoy na mapapanatili hanggang halalan ang mainit na sentimiento ng sambayanan para kay dating Pangulong Cory. Hindi rin daw nakatitiyak si Noynoy na ililipat ito bilang boto para sa kanya. Hindi naman ngayon ang halalan. Okay lang yan. Nandyan yung sentimento ng tao dahil sa pagpanaw ni Tita Cory. Di ba? Andyan yung sentimento ng tao dahil sa pag-iyak ni Chris Aquino. Okay lang yan. Ba't hindi naman ngayon ang halalan So we understand. Kami rin naman nakikiramay kami sa pagpanaw ni Tita Cory. So, siyempre, mataas yung sentiments ng tao at talagang wala silang nakikita kung hindi si Noynoy sa ngayon. Dagdag pa ni Pichay, iba na ang panahon ngayon at ang mga adhikain na sinimulan ng mga magulang ni Noynoy ay natupad na. Kaya hindi niya maunawaan kung ano ang sinasabi ni Noynoy na kanyang ipagpapatuloy. Matagal nang namatay si Marcos. Ano pa bang laban na pinag-uusapan natin dito? You know, GMA is going to end her term in 2010. So ang laban na ito ay
Hindi kagaya ng laban ni Tita Cory na Marcos was influenced. So valid yun. Tuloy, may laban against Marcos. Pero ang labanan sa 2010 is among the presidential ko. So anong itutuloy na laban? We have democracy in our country. Maging mga political analyst, aminadong bagamat bentahe ang pagiging Aquino ni Noynoy, hindi raw sapat ito para siya ay manalo. The earlier that he starts differentiating between Cory Aquino and Noynoy Aquino, the better for him. Kasi positive yung associated image sa pangalang Aquino eh. He should build on that rather than rely on it. If he relies just on the name, then I don't think he will win the presidency. Kaya kailangan daw magpakilala si Noynoy sa publiko at bumuo ng imaheng bukod tanging kanya lamang at hindi nakabatay sa imahe ng kanyang mga magulang at hiwalay din sa imahe ng kapatid na artistang si Chris. Dapat ipakilala niya ang sarili niya bilang naiiba doon sa iba pang tinatawag natin na traditional politicians at ipakilala ang sarili niya na nararapat siya doon sa pagtitiwala ng mga taong nagbigay ng support sa kanya. Bukod dito, sinasabing ang makinarya ng Liberal Party na kanyang kinabibilangan ay may tuturing na manipis kumpara sa ibang partido. Halimbawa, I was just in Pangasinan over the weekend. Walang liberal dun eh. It's NPC and NPC Lakas ang naglalaban na doon. Ang maglalaban na sa Pangasinan is Villar and Escudero. Yung dalawang yun lang. When you mention Noynoy, he has no leaders at the local level. Maraming isyong kinakaharap ang kandidatura ni Noynoy. Kulang daw sa pondo, kulang sa karanasan, at nakasandal lamang sa pangalang ipinamana ng kanyang mga magulang. Pero magiging problema lamang daw ang mga ito kung isang tradisyonal na kampanya ang kanilang gagawin na tanging pera at makinarya ang magpapatakbo. Yung how you govern depends on how you got there. Kung nakompromiso ka ng mga vested interest at nanalo ka nga, pag upo mo, siyempre babayaran mo yung pumondo sa'yo. Pero ang nagdala sa'yo dun sa kapangyarihan, sa poder, ay yung taong bayan, di yung utang na loob mo, nandun din sa taong bayan. Kampante rin si Noynoy na kayang tapatan ng kanilang volunteers, ang makinarya ng administrasyon at ng iba pang mga kandidato sa pagka-presidente. Kung hindi mo nababayaran yung taong bumili ng sarili poster niya, kinabit sa bahay niya. Yung umikot sa kapitbahay niya, nangumbinsin sa mga kapitbahay niya. Imbis na susweldohan ko, hahanap ako ng pasweldo at susweldohan ko at ibibigay ko lahat. Ang dami nang nagambag-ambag. Itong suot ko na lang itong pin eh. Pangilan na po ibinigay sa akin ito. Yung mga posters na sample, may nagbigay rin. Stickers, puro bigay. Kritikal ang mga susunod na buwan para sa kandidatura ni Noynoy para siya ay seryoso ng magpakilala sa publiko, maglatag ng kanyang mga plano at higit sa lahat, kumbinsihin ang sambayanan na siya ang leader na magtataguyod sa bansa. Isa lamang si Senador Noynoy Aquino sa napakaraming mga kandidato na sumusuyo ngayon sa sambayanan para sa ating mga boto. Kaya importanteng maging mapanuri at magkaroon ng mataas na pamantayan na nagsasaalang-alang sa integridad at kakayahan ng mga kandidato. Nasa atin pong mga kamay ang kinabukasan ng ating bansa. Ako po si Jing Castañeda, ang inyong naging correspondent.